Taong 2005, nang yanigin ng nakakikilabot na balita ang Singapore at Pilipinas kung saan natagpuan sa dalawang magkaiba, ngunit mataong lugar sa Singapore, ang mga pinaghati-hating katawan ng isang babae. Ang naturang babae ay kinilala sa pangalang Jane La Puebla, isang Filipina na nagtatrabaho doon bilang domestic helper. Sa iniwang bakas ng salarin kasama mismo ng labi ng biktima, madaling natunton ng mga pulis kung sino ang responsable sa krimen at sa loob lamang ng 12 oras ay nadakip ng mga pulis si Gwen Aguilar, isa ring Filipina at nagtatrabaho rin bilang domestic helper. Bakit nga ba nagawa ng isang tulad niyang kung titingnan ay tila hindi makagagawa ng ganoong uri ng krimen na tinaguri ang The Orchard Road Body Parts Murder na napabilang pa sa 25 krimen na yumanig sa kasaysayan ng Singapore mula noong makamit nito ang kanilang kalayaan taong 1965. Ang Orchard Road ay kilala bilang main shopping street ng Singapore. Dito makikita ang iba't ibang tindahan ng mga mamahaling brands. Dito rin makikita ang mga sikat na pasyalan sa Singapore tulad ng National Museum, Art Trail, Botanic Gardens at mga shopping center. Dahil ito ang pinakasentro ng pasyalan sa bansa, dito naiipon ang mga tao. Sa lugar na ito, sinong mag-aakala na isang kahindik-hindik na eksena ang matidiskubre ng isang street cleaner? Ang inakala niyang ordinaryong bag na naiwan malapit sa train station ay naglalaman pala ng pinaghati-hating katawan ng isang babae. Umugong ang balitang ito sa buong Singapore hanggang sa Pilipinas dahil ang mga sangkot ay pawang mga OFW. Unahin natin kilalanin ang biktimang si Jane Parangan La Puebla, na noon ay 26 na taong gulang at taga-Bagabag, Nueva Vizcaya. May asawa siya at may isang anak na 9 na taong gulang na lalaki. Iniwan niya ito sa Pilipinas upang magtrabaho sa Serangoon, Singapore bilang domestic helper. Maaga siyang naulila sa ama na isang sundalo nang mamatay ito sa Patikul, Jolo, noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Buhay pa ang kanyang ina, subalit ang mga kaanak ng kanyang ama sa Bagabag, Nueva Vizcaya ang kumupkup sa kanila ng kapatid niyang babae. Dito na siya nagdalaga at nagkapamilya hanggang sa siya'y magdesisyong makipagsapalaran sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa Singapore, nagkakilala sila ni Gwen Garlejo Aguilar, na noon ay 29 anyos. Si Gwen ang unang nakatuntong sa Singapore noong 2001 at naninilbihan din bilang domestic helper. Tubong Ilocos Sur si Gwen, may asawa at 2 anak. Tulad ni Jane, nais din niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, kaya niya piniling sumugal sa ibang bansa. Mahirap man para sa kanya ang mapalayo sa kanyang pamilya. Naging matalik na magkaibigan sina Jane at Gwen at naging sandalan ng isa't isa sa tuwing makakadama ng pagkainip at kalungkutan. Subalit hindi nila akalain na hahantong sa madugong katapusan ang kanilang pagkakaibigan. September 9, 2005, bandang 1:00 ng hapon, isang 41-year-old na Malaysian cleaner ang nooy abala sa kanyang pagwawalis nang mapansin niya ang isang sports bag na iniwan malapit sa mosaic wall sa labas ng Orchard MRT Station. Nang buksan niya ito ay halos mapalundag siya sa labis na pagkagulat at pagkatakot nang makita ng sarili niyang mga mata ang pinaghiwa-hiwalay na katawan ng tao na inilagay sa 2 itim na garbage bag at saka ipinaloob sa sports bag. 5 oras pagkatapos madiskubre ng cleaner ang laman ng sports bag o bandang 6:00 ng hapon noong araw ding iyon. Isang itim na trolley bag naman ang nakita ng isang lalaking 41 years old civil servant sa MacRitchie Reservoir na naglalaman ng katawan ng babae.
Parehong inireport sa kapulisan ang mga nadiskubring labi na hinihinala ng mga pulis na ang mga ito ay katawan ng isang babae. Kataka-taka para sa mga pulis kung bakit tila sinadya ng suspect na madiskubre ang mga ito dahil sa mataong lugar niya ito itinapon. Nakumpirma naman ng mga pulis nang lumabas sa pagsusuri ng mga eksperto na ang body parts na nakita ay pag-aari ng iisang tao lamang. Sa pamamagitan ng fingerprint, nakilala ng mga investigador na siya ay si Jane Parangan Lafuebla na isang OFW. Inireport ng employer ni Jane na siya'y nawawala isang araw bago madiskubre ang mga labi nito sa dalawang magkaibang lugar. Ayon sa ulat ng forensic expert, strangulation ang ikinamatay ng biktima at baka sa kanyang liig ang mga pasa. Ibinatay ng mga pulis na ito ay isang kaso ng murder at noon ay nagkasa sila ng agarang investigasyon upang malutas ang kaso. Sa bagay na ito ay naging maswerte ang mga pulis dahil nakapag-iwan ng clue ang suspect. Nakita nila ang diaryong ginamit na pambalot ng suspect at doon ay nakalagay ang pangalan at address ng isang Indian immigrant na naninirahan sa isang condominium sa Serangoon. Mabilis na natukoy ng mga pulis ang naturang kondominium at doon ay nadatna nila ang Indian national, ang kanyang asawa at isang Filipino maid. September 10, 2005, 12 oras makalipas ang pagkakatukla sa mga labi ng biktima, dinakip ng mga pulis si Gwen Garlejo Aguilar. Nang mabalitaan ng kanyang asawang si Edwin Aguilar, ay mabilis nitong pinuntahan si Gwen sa Singapore. Nangyari ang kasong ito 3 buwan pagkatapos ng isang high-profile case kung saan involve ang isang mayamang Singaporean na pinaghati-hati ang nobya nito matapos niya itong patayin. Hinatulan siya ng korte ng kamatayan pagkalipas ng 2 taong paglilitis. Inihalin tulad ng publiko ang kasong ito sa kaso ni Gwen, kaya't maaaring mahatulan din ng kamatayan si Gwen dahil sa pagkakapareho ng nature ng kanilang kaso. Lumabas naman sa investigasyon na si Gwen at ang biktima ay matalik na magkaibigan at kung bakit nauwi sa ganito kasaklapang nangyari sa kanilang dalawa ay masusing inalam ng mga pulis. Kinabukasan ay kinasuhan si Gwen ng murder. Inatasan si Gwen na sumailalim sa psychiatric evaluation habang naghihintay ng paglilitis. Samantala, ayon sa bersyon ni Gwen sa buong pangyayari, matalik na magkaibigan daw sila ni Jane na ang turingan sa isa't isa ay parang magkapatid, kaya handa niyang damayan ang kanyang kaibigan hanggat makakaya niya. Noong araw ng September 7, 2005, isang mainitang pagtatalo ang naganap sa pagitan nilang dalawa sa condo unit ng kanyang amo. May utang kasi si Jane kay Gwen na halagang 2,000 Singapore dollars. Ang kalahati nito ay galing sa sarili niyang ipon, habang ang kalahati ay mula naman sa isa pa nilang kaibigan na inutang naman ito sa loan shark na may interest na 20%. Sinisingil niya si Jane sa utang na ito, subalit ikinagalit ni Jane ang paniningil ni Gwen hanggang sa mauwi ito sa mainitang pagtatalo at nagkapisikalan na silang dalawa. Kinagat niya si Jane sa braso na nagmatch sa bite mark ni Gwen. Sa sobrang galit daw niya ay nasakal niya si Jane hanggang sa mapugto ang hininga nito. Itinago niya sa kanyang silid ang katawan ni Jane. 2 araw pagkatapos niyang mapatay si Jane, habang wala ang kanyang mga amo sa bahay. Lumabas siya para bumili ng itak, gloves at itim na garbage bag at bumalik siya sa kondo. Dito na niya ginawa ang kahindik-hindik na paghahati-hati sa labi ni Jane at isinilid ang mga ito sa 3 garbage bag. Ang 2 plastic ay ipinaloob niya sa isang sports bag at ang isa ay sa trolley bag. Dinala niya ang mga ito sa 2 magkaibang lugar. Ang isa ay sa Orchard Road at ang isa ay sa MacRitchie Reservoir. Dahil napatunayan ng psychiatric assessment kay Gwen na siya'y dumaranas ng depresyon noong araw na gawin niya ang krimen, naibaba sa culpable homicide imbes na murder ang kanyang kaso. Dahil dito ay hindi na siya mapapatawan ng parusang kamatayan
dahil ang pinakamataas na parusa para sa ganitong kaso ay life imprisonment. Ganun pa man, noong May 29, 2006, hinatulan ng High Court si Gwen ng 10 taong pagkakakulong. Ikinulong siya sa Changi Women's Prison kung saan matatandaan na doon din nakulong si Flor Contemplacion at kalaunan ay nahatulan ng parusang bitay. Matapos niyang maisilbi ang 10 taon sa loob ng kulungan, nakalaya si Gwen noong September 2015 at nakabalik na sa kanyang pamilya sa Pilipinas upang magsimula ng panibagong buhay.